Dadamputin namin kayo. Ano to, damputan na lang tayo? Yung gusto nyo damputin, basta nyo dadamputin. Kung meron kayong gustong gawin, huwag nyong padaanin kay Torre. Padaanin nyo muna sa korte. Yan ang purpose ng korte eh. Para sila ang humusga kung tama ba o mali. Yung warrant ba? Isang tanong lang. Yung warrant ba na ginamit nila panghuli kay Tatay Digong dumaan sa korte ng Pilipinas? Simple. Huwag na natin pagtalunan kung ano-ano pa. Dapat po, nire-respeto natin. Eh kung magpapasakop na lang tayo magpapasakop, tanggalin nyo na Supreme Court. Tanggalin na natin korte, hindi nyo rin susunod. Kayo na lang ng kayo eh. Marami tayong pag-uusapan ngayon na regarding dito sa mga nangyayari dito sa ating lipunan na talaga namang dapat nating pag-usapan dahil ito po, mayroon po tayong kanya-kanyang pananaw at ngayon malalaman natin ang pananaw ng isang Eric Celis sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin dito sa Pilipinas. Coach Oli. Thank you. Coach, bago ang ating sigurong ulat, no? Magbigay muna ako ng panimulang pagtingin, Jay, sa Banateros, no? Mga kababayan, hindi na po ito legal debates, no? Wala pong pagdududa, walang pag-aalangan, idinideklara po ng mamamayang Pilipino na illegal na pinadukot ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga tauhan gamit ang Philippine National Police. Ang nangyari pong pagkakakuha kay Pangulong Duterte noong March 11 ay isang kaso ng rendition. Ito po yung hindi nila nagawa kay Pastor Kibuloy. Yes. Kung nakuha nila si Pastor Kibuloy noong, I think, unang linggo ng September, it was a prepared rendition. Yes. May mga puti, may mga Amerikano nakaantabay, and then may mga nakaantabay na eroplano na doon sa Davao Airport. Rendition, mga kababayan, is a process of kidnapping without admitting na kinikidnap pong isang tao. Yes. So wala pong doda, walang debate dito. Kaya nga hindi dinaan, Coach Oli, Master Judea, and Brother Jay, hindi na annotate ang warrant of arrest kasi nga hindi nila naipakita. It is basic procedure na hindi mo pwedeng skip o lagtawan. Kapag may dokumento ka galing sa abroad at gagamitin mo sa Pilipinas, pinapa-annotate yan sa Department of Foreign Affairs, minimum, maximum, pati sa Department of Justice. So ibig sabihin, illegal. Illegal. So ito ay isang rendition. Tama po ang binabanggit ng Vice Presidente na dinukot si Pangulong Duterte at illegal na nakadetine sa ICC headquarters sa Netherlands. Pangalawa, gusto pong diinan namin dito na ito isang malubhang pagtataksil. This is a height of betrayal. Kung nasa digmaan tayo, treason ito. Yes. Ibig sabihin, inuna ni Marcos at ng kanyang gobyerno ang kapakanan nila sa interes na manatili sa politika at poder upang gamitin ang isang instrumento na bugos. In as far as ICC is concerned, to the Philippine interest, mga kababayan, bogus po ang ICC. Bakit? Sapagkat March 2019, wala na tayong treaty obligation sa ICC. Tayo po ay kumalas na dito. At ito po ay kinilala na ng Korte Suprema na valid po ang pag-withdraw ng Philippine government under the former President Duterte when we did our withdrawal on March 9, 2019. So therefore, hindi po pwedeng gamitin ni Marcos ang illogical at isang distorted, baluktot na uri ng pananaw na hindi siya nagkikumikilala sa ICC, Brother Master Judea and Coach Oli and Brother Jay, pero ipinatupad niya ang isang bogus na order in the guise of cooperating with Interpol. At ito ay pinuna ngayon, mga kababayan, ng isang dean ng Far Eastern University College of Law, si Attorney Tristan. At sabi ni Attorney Tristan, ay ito ay isang pagbibenta, sell out of the national sovereignty, and ito ay isang height ng pagtataksil. Yes. At kaya nakikita natin ngayon na gumagalaw ang taong bayan, particular sa Mindanao, and we are hoping that this will develop into a full-blown national resistance and condemnation against the high treasonous or betrayal acts of Marcos against the interests of the Filipino people beyond kay Pangulong Duterte na pang-usaping ito. Yes, Coach Oli. Ako, pasimplihin lang natin, hindi na, wag na natin pag-usapan kung ang pagkakahuli kay Tatay Digong ay constitutional, legal, or illegal. Sa akin lang, napaka-importante na lahat po ng aarestuhin ay dapat dadaan sa korte. Kailangan ang warrant of arrest, korte po. Kasi magkakaroon tayo ng problema
kung ito ay itatago natin sa pangalang ICC. Itatago natin sa pangalang Interpol. Pasisimplihin ko ang halimbawa. Pagkalaban mo sa politika, pwede mo nang padaanin sa ICC. Bigyan ko kayo. Si Ben Tulfo. Halimbawa, hindi ka sumama sa amin, nag-independent ka, pahihinahin ka namin, ayaw mo, bibigyan ka namin ng kaso, tapos ang ICC magbibigay ng warrant of arrest, tapos arrestuhin ka, dadaling ka sa Villamor, lipad ka. Roque, halimbawa, di ba? May kaso ka. Yung si Tebes, may kakasuhan ka, ganito, kailangan ikaw ay terorista o puhulihin ka, dadaling ka sa Villamor, ililipad ka. Etong huli, halimbawa lang ito kung kalabang ka sa politika, pwedeng gamitin ang pang-aabuso, padadaanin lang, magkakaroon ng ng akusasyon, ICC, si Marcos sasabihin, sumusunod lang kami sa Interpol. Gano'n kasimple. Tapos dadamputin ka ni Torre, sasabihin ni Torre, walang judge dito. Doon na lang kayo sumagot sa Villamor. Ay sa Villamor, sa Villamor, dadaling ka namin sa ICC. Doon ka magpakita ng Tapos tayo. Malaking halimbawa. Si Dilima gustong gumante. Si Cayetano ipahuhuli din sa ICC. Paano kung umagri ang ICC, tapos magpalabas ng red notice ang Interpol, sabihin ni Marcos, kami ay sumusunod lang. Damputin si Cayetano, Darlene sa Villamor, ilipad. Ano sasabihin niya? Asan ang warrant? Doon ka magpaliwanag. Malaking problema. Tama. Ano po ba ang martial law? Warrantless. May warrant, hindi natin maintindihan. Bakit? Hindi inisyu ng korte natin. So, napaka-importante. Kaya nga may 3 branches tayo. Kaya tayo may separation of powers para nawawala yung kuntsabahan. Connivance. That is very, very important. Pag inalis mo na yan sa taong bayan, yung karapatang pantao niya mawawala. So wag po natin alisin sa mga Pilipino. Katulad niya, mayroon sinabi, yung mga fake news. Actually, nakakahiya ang nangyaring yun, Jay, no? Before kayo balik sa inyo, Master Judea and Coach Oli, sapagkat yun po ay isang state-sponsored kidnapping. So, kinidnap po si Pangulong Duterte, walang patumpik-tumpik po ang ating pag-determine nito, sapagkat ang warrant of arrest, bogus ang nag-issue. May warrant o wala, ang ICC ay bogus entity sa Pilipinas. At hindi tinatanggi ni Marcos yan, Coach. Sabi niya, hindi ko kinikilala ang ICC. Pero we are obligated and mandated to cooperate with Interpol. Palusot, ang Interpol can only coordinate, can only recommend, but they cannot enforce. Therefore, the decision para dukutin si Pangulong Duterte was made by Marcos. At anong ginamit niya? Tamang punto mo, Coach Oli. Ginastusan ito ng gobyerno. Ang nagpa-charter flight, sila Marcos. Ang gobyerno. Therefore, ang ICC hindi gumamit ng resources. Tama ang description ni US President Donald Trump that the ICC works like a mafia. Like a syndicate, pwede mong bilhin pala ang ICC para magpawarrant ka and then gamitin mo ang poder ng gobyerno, magpadukot ka ng tao. Iyan ang nangyari kay Pangulong Duterte. So therefore, every Filipino na sa tamang pag-iisip at may matinong paninindigan sa pagmamahal sa bansa, tayo ay may katarungan, Jay, Coach Oli, and Master Judea, na ipanawagan ang agarang pagbabalik kay Pangulong Duterte sa Pilipinas without any condition at i-terminate ang illegal na pagkakadetini sa kanya sapagkat from the very start it was an abduction, a kidnapping known in that context of rendition. Pagdukot po yun, illegal. Jay. Dugtong ko lang bago natin pa. Maiksi lang. That is actually that is very, very dangerous. Dangerous. Yung questionable ang warrant of arrest and search warrant. Kasi dadamputin ka lang tapos saka ka na magpaliwanag or papasukin yung bahay mo, isi-search mo. Kaya nga ngayon nakabantay sila sa bahay ni Mayor Baste Wala pa kagabi. di ba? So tapos ano sasabihin sa iyo? Walang judge dito. Papasok kami sa ayaw sa gusto ninyo. On our terms. Saka kayo kung may reklamo kayo, magreklamo kayo. Dangerous. That is very dangerous. Jay. Partner Jay, ito na. May mga na nababalitaan kami tungkol dito sa ICC na ito ay parang isa sa mga
pinakahawak ng mga makakaliwa. Totoo ba yun, kay Eric? Magandang tanong ang binuksan ni Brother J. Yes. Thank you for that question. Ang ICC po was a creation of non-government organizations. Mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers Yes. na nakabase sa Europe. There is one organization na binuo, Jay, sa tanong mo, na ang tawag po ay ILPS, International League of People's Struggle. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly nasa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yung pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi? Di ba? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi Kaya, lang ng Hague, Netherlands. Kasi kung matatandaan kasi natin kay Eric, hinihingi noon ng Pilipinas itong si tatay ni Marcos. Kilala mo yung pangalawang tatay ni Marcos? Si Joma. Si Joma Sison. Pag-ama pala yun. Wala ba yun? Mag-ama sa pagkabupols. So yung tatay ni Marcos na si Joma Sison, hinihingi. Ay, pero kababayan niya yun, Ilocos eh. Hinihingi yan noon ng Pilipinas. Ayaw ibigay ng ICC. Ayaw. Kasi nga ang mga sinasabi nga daw dyan na yan ay konektado sa kanila. NPA. And correct si Brother J. Yes. The ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Correct. Sa ngayon, ang sinasabi natin, when Joma Sison was still alive, nandyan siya nakabase for almost 40 years. Nagtago sila dyan sa Utrecht, sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At itong mga lugar na ito ay malakas ang Communist Operations International. Hindi may pabalik si Joma Sison in spite of the war against humanity, crimes against humanity, na kanyang kasalanan sapagkat hinaharang siya. At hindi tayo makapagsampa ng kaso sa ICC against Joma Sison sapagkat nandun po ang pagharang ng mga grupong sympathizers ng grupong CPP, NPA, NDF. So the biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte. At syempre, Eric, nakikita naman natin yan. Walang ibang nagbubunyi ngayon kundi yung mga drogista, drug lords at mga terorista, komunistang NPA. Yan ang nakikita natin sa social media, sa mga balita. Pero siyempre, hindi rin pagpapahuli ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Eric. Kung makikita natin, napakarami po sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang nagpapahayag ng suporta kay Pangulong Duterte. Unang-una na dyan, si Pastor Apollo C. Quiboloy. At ito na nga, isang emosyonal na pahayag ang inilabas ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ na nagpapakita ng matinding simpatya at suporta sa pamilya Duterte at sa sambayan ng Pilipino. Ibinahagi rin ni Pastor Quiboloy ang kanyang damdamin ukol sa mga nangyayaring pagsubok sa kanyang malapit na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya, si Jade Calabrose. Magbabalita. Sa kanyang pahayag, ramdam na ramdam ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang hirap na nararanasan ng pamilya Duterte. Ayon kay Pastor Quiboloy, labis siyang nababahala at nagulat sa mga ulat
ukol sa nangyari sa Villamor Air Base kamakailan, kung saan di umano'y pinilit si Pangulong Rodrigo Duterte na lumipad patungong Netherlands, nalabag sa kanyang kalooban upang humarap sa isang paglilitis na ayon sa kanya ay hindi makatarungan. Ipinahayag din ni Pastor Quiboloy ang kanyang simpatya sa paghihirap ng pamilya Duterte na tanging 2 abogado lamang, sina Attorney Martin Delgra at dating Executive Secretary Salvador Medaldea ang kasama nila habang pinaligiran ng daan-daang pulis at kalaunan ay sapilitang inihiwalay sa dating Pangulo. Hindi rin nakalimutan ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga hirap na dinaanan ng Kingdom of Jesus Christ noong nakaraang taon kung saan libu-libong mga pulis ang lumusob sa mga compound ng KOJC noong June 10 at ang 16-day siege mula August 24 hanggang September 8. Aniya, nakababahala ang mga ganitong pangyayari para sa mga Pilipino dahil taliwas ito sa ating kultura at ang kakulangan ng malasakit, respeto at dignidad na ipinakita ng mga otoridad ay tunay na hindi katangian ng isang Pilipino. Tinugis ng dating Pangulo ang mga kriminal upang protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pastor Quiboloy, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, naranasan ng bansa ang kapayapaan at kaayusan at umunlad ang ekonomiya. Kaya ani Pastor Quiboloy, lantarang hindi makapilipino ang ginawang pagtrato sa dating Pangulo kung saan siya'y hindi inirespeto at siya at ang kanyang pamilya ay tinanggalan ng dignidad. Maging si Vice President Sara Duterte ay hindi trinato ng maayos. Aniya, tila ang kawalan ng batas ang namamayani ngayon sa ating bansa. Nananalangin si Pastor Quiboloy para sa divine intervention upang protektahan tayo hindi lamang mula sa mga kriminal, kundi pati na rin mula sa mga nasa kapangyarihan na dapat sana ay ginagamit ang kanilang otoridad upang pangalagaan ang mga mamamayang Pilipino imbes na gipitin at usigin sila. Hinihimok din ni Pastor Quiboloy ang bawat isa na manalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa kung saan ang mga mamamayan na sumusunod sa batas at may takot sa Diyos ay mararamdaman na sila'y ligtas at protektado ng mga otoridad na kanilang inihalal. Bilang pagtatapos, nanawagan si Pastor Apollo C. Quiboloy na sana'y maghari ang takot at pagmamahal sa Diyos sa puso ng mga namumuno sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Galabroso, SMNA News. Yun. Mga partners, napagdaanan natin yan. Yung nangyari kay Tatay Digong is just part 2 ng ginawang Exactly. paglalapastangan sa isang 5% reliyon pa na lang yan. KOJC. Coach Oli, Diba? 5% pa lang. Agree ako doon sa binanggit ni Coach Oli. Pinagpraktisan pala. Parang tingnan natin, kung papalag, ay lulusot. Pag lumusot, may palag, gawin natin kay Tatay Digong. Ano masabi mo dyan? I agree. 3 puntong pinunto ni Pastor Quiboloy. Number 1, hindi po ordinaryong mamamayan si Pangulong Duterte. He is a former president. He served the country as president. Yes. So ang kawalang respeto at paggalang kay Pangulong Duterte at kawalang pagrespeto sa kanyang anak na si Vice President Duterte, binarikadahan outside the Villamor Air Base at that time na dinudukot ang kanyang tatay. At ang nag-ahari-arian na si General Diwata Torre ay pagpapakita po ito ng isang kawalang paggalang. No less than the former Chief of the Philippine National Police, General Albayalde, ang nagtawag sa ganong actuation, Brother Jay, Coach Oli and Master Judea, kabastusan. So sobrang kabastusan po at kawalang paggalang ang ginawa ng mga pulis. Naging isa silang state terrorism unit instead of unit to protect the people, sabi ni Pastor Quiboloy. Kailangan po ang mandato ng gobyerno at ng kapulisan lalo na ay para pangalagaan ng kapayapaan at kapakanan ng mamamayan, hindi para ito ay i-oppress sila. Number 2, na binanggit ni Pastor Quiboloy, maliban sa kawalan ng respeto, binanggit niya na si Pangulong Duterte ay lumaban sa mga kriminal, sa mga terorista, sa mga nang-aapi sa mamamayan at nagwawasak ng bayan. Subalit, ang pagtrato sa kanya ay sobra pa sa mga kriminal. Hindi po deserve ito ni Pangulong Duterte, hindi po siya nagpapa-espesyal. Iko-correct po kita, General Diwata Torre. Sinasabi mo, saan ka nakakita? Nakaupo siya sa presidential seat sa loob ng eroplano. Yan ay kamangmangan at kabubuhan. Alam nga namang saan mo siya paupuin kasi yun ang space na malaki. Sa kanyang karamdaman at kalagayan bilang may edad na, hindi po yan usapin kung yun ay presidential seat sa loob ng eroplano. Matuto ka ngang rumispeto sa matatanda. Tatanda ka rin. Patungo ka rin sa pagiging matanda. Yun ang comfortable space para kay Tatay Digong. Sa sahig ata Gusto niya sa sahig umupo. Pangalawa, sabi niya, hindi totoo na dininay daw niya ng medical attention si Pangulong Duterte habang nagre-require ng oxygen at nagkakaroon ng blood sugar shoot up ang kanyang blood system. Hindi totoo. Anong nakikita ng taong bayan na
siya ay inilagay nyo sa isang sofa. Yes. At samantala, mga doktor na eksperto na dapat tumingin sa kanya, dininay mo. At tinatanong ka ni Pangulong Duterte, bakit hindi sila makapasok? Bakit hindi makapasok ang daughter ko, ang anak ko? Sabi niya Pangulong Duterte, on whose order? Ngayon, Yes. yan ba ang sinasabi mong special, General Diwata Torre? Mag-isip-isip ka nga paano naging special yan. Anong sagot mo? On my terms, on my order, sir. Napakahambog mo. Hindi ko mo general ka o police ka, ay may karapatan kang labagin at lapastanganin ang karapatan ng mga tao. To the point na kinakaladkad mo si Attorney Delgra. At to the point na sinasabihan mo si Pangulong Duterte, ihilahin kita, sir. Badly, I will bring you up to the plane. Yes. Hambog. Tarantado ang taong ganito, mga kababayan. Hindi yan nararapat na payagan na hindi mapupuna. At ito dapat ay pananagutan ni Marcos. Itong pag-embolden, ang pagpapalakas ng loob na nag-aaktong kriminal ang mga pulis sa kanyang mga mamamayan, more so sa isang dating Pangulo ng bansa na inaakusahan lang, hindi pa convicted, the way you also treated the Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibuloy at mga ministro nila, is very reminiscent ng orientasyon po ninyo, ay orientasyon ng isang bulok na institusyon na hindi dapat pinapayagan na ang mga kagaya mo ay nandyan sa ganyang institusyon. Kayo po ang dahilan kung bakit maraming mga mamamayan ang nawawalan ng pagtitiwala sa pulis at sa gobyerno dahil sa inyong ginawa. Ang third point ni Pastor Kibuloy, nakakabahala yon. Sabi niya, ito ay pwedeng pagmumulan ng mas malalim na problema sa ating bansa. Yes. At ito ang kanyang pinapanalangin na sana po ay magkaroon ng discernment ang mga namumuno sa bansa na wag pairalin ang maruming paggamit ng poder upang mangibabaw ang interes sa politika. Thank you so much, Pastor Kibuloy, for such a sharp and incisive opinion na inyong inilabas. Tamang-tama po ito. Dapat magkaroon ng discernment si Marcos, Coach Oli, Master Judea, and Brother Jay, sapagkat hindi na po pamumuno ang kanyang ginagawa. Winawasak niya ang buong lipunan, ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at inaabuso ang demokratikong space na ito upang magari-arian patungo sa isang hindi idinideklara pero lantarang paggamit ng mga instrumento similar to martial law sa panahon ng tatay niya at diktadura, hindi po demokrasya ang kanyang pamumuno. Ayan. Brother Jay. Ano yung sinabi niya kanina kay PRD na bawal? Parang... sabi niya, dapat hindi nga siya doon sa presidential seat sa loob ng eroplano eh. Kasi hindi na siya presidente. Pero doon siya pinaupo. Special ano yun, di ba? Special treatment daw, sabi niya. Hindi, yung... Anong tawag doon sa room na yun? Yung VIP. Kung sa room, parang VIP siya. Bawal nga aso doon eh. Pumasok ka. Tama ka. Pwede. Ito, tanong natin. Ito ay talagang maliwanag na talagang kinokontrol na ng ang administrasyong Marcos ng mga Amerikano. Kasi kung yung pangyayari na nangyari kay Pastor sa kay OJC is kagustuhan ng Amerikano yun. Dahil alam naman natin na mainit talaga ang mga Amerikano kay Pastor at lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So ito ba, Eric, ay mahalin tulad mo sa nangyari kay General Luna noong mga panahon at yung panahon ni General Luna at panahon mo ngayon ay halos, kung ako po ang ay halos magkadugtong or halos parehas ang nangyari. Mapa-congressman, ay halos parehas na parehas po. Naging atakdog din nung panahon ni General Luna yung mga congressman or naging atakdog ni Aguinaldo. Yung mga kabinete. Yung mga kabinete niya, diba? At doon, sinasamba din ni Emilio Aguinaldo ang mga Amerikano na ayaw ni General Luna. At ganun ang nakikita ko sa nagiging sa nakikita ko kay Pastor at kay Pangulong Duterte. Napakaganda ng historical analogy mo, Jay, na binalik mo doon sa kay General Luna, doon sa pelikulang General Luna, Jay, Coach Oli and Master Judea. May line doon na very classic sa pelikula na yan. Yes. Mga kababayan, ang isa sa pinakamalaking problema natin, sabi ni General Luna doon, ay hindi lamang ang mga dayuhan. Mas malaking problema natin ang ating sarili mismo. Sapagkat, tama ka, Jay, ang nagkanulo kay Andres Bonifacio, Pilipino. Ang naghatol na siya'y patayin, Pilipino sa Tejeros Convention. Ang nagkanulo kay General Luna at siya'y para patayin din sa Nueva Ecija at siya inambush, ay kapwa Pilipino. Yes. At ito ay alam din ni Aguinaldo, ang lahat ng kaganapan.
yan pong tinatawag na kung mayroon pong tatlong bagay na nangyari noong biblical times na hindi nawala, ito po yung mga pangyayari at kaganapan na hanggang ngayon nagpapatuloy. Number 1, sugal. Yes. Number 2, prostitution. Number 3, ang conspiracy. Ang nangyari kay Judas Iscariote na pagbebenta kay Pangulong Hesukristo, kay Panginoong Hesukristo sa panahon niya, was a conspiracy with the Roman soldiers at kay Poncio Pilato. Ganon din ang Pero kung maiksihan lang, kung sino sa tingin mo kung ang may hahambing sa Judas ng Pilipinas si na? Marcos. Ah. Siya ang tatlong Judas eh. Yung Judas Iscariote 1, si Marcos yon. Siyempre, ang alalay niya dyan, dalawa, no? Ang nagpahayag at naggawa ng mga hakbang na ito na parang Judas ang kanilang ginawa, ang magkapatid na John B. Rimulya at Boying Rimulya, DOJ at DILG. At ang, siyempre, ang pinsan niya, si Romualdez. Ito po ang mga panibagong Judas at kung sa panahon ng analogy ni Brother J. Guevara, sila po ang mga nagkanulo. Yes. Sila ang totoong, ang tapang-tapang nyo, laban doon sa digma-digmaan nyo sa China na hindi naman usapin ng teritoryo kundi exclusive economic zone, overlapping claims lang. Yes. Pero dito sa dayuhan at banyaga na bugos, na gustong dakmain at dukutin ang Pangulo ng Bansa, nakipagsabuatan kayo, pinunduhan, at binigyan nyo pa ng pera at ginamit nyo ang Philippine National Police. At yan ay very exactly doon sa binanggit ni Jay na tanong. Ito ba ay kahalintulad sa kasaysayan ng pagtataksil ng mga Pilipino sa panahon ni General Luna? Yes. Exactly. That was what happened sa panahon po ng pinadukot ni Marcos at ng kanyang tauhan gamit ang Philippine National Police at ang ICC at Interpol ang ating kawawang Presidenteng Rodrigo Duterte. Hindi kaya kay Eric, kapalit itong mga nangyari kay Pastor, kay Pangulong Duterte, ito ay kapalit sa maaaring gawin ng Amerikano sa mga Marcos. Exactly, kay ang mayroon kasing tinatawag dyan sa US, no, sa setup nila. Ang Joe Biden government, ito yung notorious na gumamit ng FBI at ng kanilang Attorney General. Doon sa mga man of faith. Iyon, sa mga religious mga organizations. Pregnancy Iyon, centers. Yes. na upang atakihin ang 300 churches and mga religious and faith organizations, including KOJC. Correct. At nabulgar. Yes. So, hindi ito lahat nawala automatic sa ilalim ni Trump. There is also a unit there known as CIA. The manner how Pangulong Duterte was abducted as a form of rendition, very classic yan na ginagamit ng CIA. Yes. At pwedeng hindi kontrolado ni US President Donald Trump yun. O pwede. The CIA can work from the side as if hindi sila. Pero sila pala. Yes. So, yun po ay pwedeng tama ang punto mo. Hindi ito dikta ni Trump. Definitely, no. Ayaw nga niya sa ICC. Pero mayroon din pong covert unit sa US na nag-ooperate in the Philippine sa interest nila, which is the CIA. Ayaw nila na si Duterte o another Duterte leadership ang maluklok. Kaya ginawa nila ang karumal-dumal na hakbang na ang lalabas si Marcos ang executioner at ang kanyang co-conspirator ICC at Interpol. Yes. Pero sa likod niyan sila. Pero may isa pang hindi na ibubulgar na pinag-usapan natin kanina. Yes. Na Sige. ang kamay ng balahibo nila ay nakikita pero hindi inaamin. The lobbying of the warrant of arrest to be issued was done by International Department of the Communist Party Central Committee at the Netherlands. May tinatawag dyan na barangay or baryo. Nung nasa CPP, NPA, NDF ako, may baryo dyan na ang barangay captain si Joe Masison. Ang pangalan ng baryo, Baryo Utrecht, the Netherlands. Nandun ang international office ng NDF, nandun ang Central Committee International Department, nandun nagtatago ang mga kagaya ni Joe Masison, Luis Alandoni, Connie Ledesma, mga Central Committee working with many communist organizations who are seated in the government and are also influential to the operations of ICC. Yes. So, meaning to say, sila ay naging bahagi na ilabi Yan ito. ba yung tatay na sinasabi ni Jay? Iyon ang pangalawang tatay ni Marcos na ngayon ay sponsor niya na sa kanyang gobyerno itong CPP, NPA, NDF. Kaya sabi ni Jay, political father niya ito ngayon. Ang grupong ito, sapagkat hindi pa po dumarating ang warrant of arrest, nag-dry run na sila. Kung makikita niyo Master Judea, Coach Yes. Oli and Brother Jay, 2,000 pulis ang dineploy sa Davao Airport. Yes. Nang mabulgar sa social media, sabi nila drill lang yon para sa anti-terrorism deployment. Pero sa Metro Manila at sa 4 pang mga ports at airports, including sa Clark, may deployment na. Therefore, they were anticipating si Marcos. Pero until March 11, 3 a.m., sa kanya na-confirm. At sino nag-inform sa kanya ahead? No less than
ang mga grupo ng CPP, NPA, NDF na parating ng warrant of arrest. Yes. Eto kaya, ito lang ang ano ko dito, ang pananaw ko dito, no. Kung matatandaan nyo, nung okay pa si BP Sara at si PBBM, ang sabi niya, hindi niya papapasukin ng ICC sa Pilipinas. No? Until such time na medyo nagkakalabuan na nila, medyo gumagano na no. At sa tingin ko dito, ito yung tinatawag na natin na hindi justice ang hinahanap dito ni Marcos, kundi to remain in power. To remain in power. Kasi ang ginagawa ni Marcos ngayon, talagang binubura sa kasaysayan ang mga Duterte, mula kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Quiboloy, at isusunod dito sigurado si BP Sara. BP Sara na. At ito'y may kinalaman din sa tingin ko sa 2028, sa 2023. Nasa playbook yan. At ito'y may kinalaman din sa 2028 election dahil ang gusto nila mangyari kahit they will do whatever it takes para panalunin ang kanilang mga kalyado, ang kanilang mga kandidato na itinatakwil na ng mga Pilipino ngayon dahil nakikita naman natin kung saan nakasimpatya ang mga kababayan nating mga Pilipino. I agree to that. So sa tingin mo, yung sinasabi ko ka Eric, ito ba talaga yung parehas din ba ito sa opinion mo or may iba kang opinion dito? Sinasangayunan ko ang pahayag na yan, Master Judea, sapagkat it's not about the so-called justice for those victims of war against drugs. No? That is only a pasad. Parang nag-create lang siya ng maskara. Smoke screen. Yan. Ang totoong layunin nito, Marcos and his minions are so afraid kapag nandito at buhay pa si Rodrigo Duterte. Because undeniably, Rodrigo Duterte exercises the so-called high level of political influence and support among the people. Nirerespeto siya. So therefore, eliminating Duterte physically and sending a message so scandalous and brazen na kaya ko itong gawin at durugin ang Duterte kahit si Digong pa yan is a statement na ang layunin niya hindi para ang hustisya sa so-called victims doon sa war of drugs, which are debatable, kung hindi tungkol sa consolidation and monopoly of power beyond 2028. Follow-up lang, Coach Olino. Is this a manifestation of a weak leadership? Kasi mayroon tayong korte sa Pilipinas pero bakit mo ibinigay sa Banyaga? Ako, pwedeng pagtatraidor, pwedeng a weak leadership. How about you, Kyrie? Sa akin, hindi lang weak, kundi evil. I think, pardon me to the Duterte family and to the Filipino people. I think Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, this is my opinion. He somehow underestimated how evil can Marcos become. Kasi hindi naman ganun si Pangulong Duterte na nagdududa sa tao Akala niya mabait. Akala niya hindi niya gagawin ito extreme ito So I think there is a portion sa magandang kalooban ni Pangulong Duterte na nagtiwala siya at na-underestimate niya ang kapasidad ng Marcos government to do evil beyond evil description. So hindi lang siya weak leader kundi evil po ito. Ang lahat ng ito, kahit anong sulsol ni Boyeng Rimulya at ni John Vic Rimulya, yung sulsol ni Romualdez, kung hindi patupad ni Marcos, walang mangyayari. Because the power and the exercise of authority will come from him. So, Coach Oli, Master Judea, and Brother Jay Guevara, I would rather call it is the height of description of what evil a leader can be. Ang nangyaring pagpapadukot ni Marcos kay Pangulong Duterte. And so somehow, posibleng na-underestimate niya ni Pangulong Duterte. But, Pangulong Duterte could have stayed in Hong Kong and in Macau or even in China. At hindi totoong sinasabi ni Cristina Conte, no? Kalukuhan yung sinasabi niya na nag-apply si Pangulong Duterte ng asylum sa China, tinanggihan daw ng China. Fake news! Ikaw ang fake news! Makikita din tayo sa korte. Abogado to ni Teddy Casino at ni Carol Laurel. Nakikita kami yan regular pag may hearing. Well, I agree din sa namin ni Carol. So, ang ibig kong sabihin po, aside from possible of underestimation of the evil capacity of Marcos, Pangulong Duterte made a statement na doon ako umiyak nang kinakaladkad siya at sinisigawan na sila. At mukhang babanata nito, repatisihan ni Let, saka si Kitty. Sabi niya, this madness must end. Sabi ni Pangulong This has to end. I think he sacrificed
Pangulong Duterte sacrificed a lot for the nation. For the nation. In order for the people to have a conscience call. Gusto Yes. niyo pa rin ba manatili? Oo. Ang ganitong uri ng kasamaan ng gobyerno? O gusto mo tigilan O natin? gusto niyo itigilan ito? I think that statement that this madness has to end Yes. is a call of sacrifice on the part of former President Duterte, and I salute him for that. I agree. Ilan lang po ang kaya magsakripisyo ng ganyan. He could have stayed in Hong Kong. Yes. And I will reveal here, I told Attorney Torion, 4 a.m. before siya magpunta sila ng airport, uhulihin po siya, sir. At talagang itatapon siya sa Netherlands. So I know, Attorney Torion told them about that scenario. But only Pangulong Duterte can make a final decision. Yes. And he decided na sabi niya, tapusin na natin ang kabaliwang ito. He has to face everything, and that is the reason that I think, aside from being also given the space na akala niya hindi gagawin ni Marcos ang ganitong kalapastanganan at kasamaan ng desisyon, ay he sacrificed himself because gusto niyang ipakita sa bansa at sa taong bayan that it is the people who make their history, and it is the people who will decide what kind of country and government are we going to have. Yes. Coach Oli. Dugtungan ko lang maiksi, no? Yung sinabi mo patungkol kanina na sa di umano mga biktima ng EJK. Kanina lang may nakausap ako na congressman, hindi siya po pumirma sa impeachment ni BP Sara. Very good. Ang sinabi niya dito, talo tayo sa nangyari ngayon. Talo dito yung mga sinasabing naging biktima ng EJK. No, ako'y nakikiramay doon sa mga namatayan. Yes, tayo din. Yung mga adik na yung pamilyang namatayan, nakikiramay po ako sa inyo. At gayon din naman doon sa mga ginahasa at pinatay nitong mga adik na ito, ako'y nakikiramay. Pero ang sabi dito, sabi niya, talo tayo dito. Bakit? Kasi hindi po nakuha nung mga biktima ng EJK, kung meron man, yung hustisya Correct. sa pagkakahuli kay Tatay Digong. Kasi maliwanag, yung utos ni Tatay Digong, gawin nyo kung anong nararapat. At kung kinakailangan, alam nyo nang gagawin, pero hindi kayo dapat mamatay. So ibig sabihin, kung meron mang talagang biktima ng EJK, ang lumabag doon yung pulis. Agree. So kahit tustahin mo si PRRD ron sa ICC, yung biktima, hindi nyo, yung mga kamag-anak ng biktima, hindi nyo po makukuha ang hustisya doon. Dahil walang kinalaman si Tatay Digong. Masakit yun sa inyo na ang nakukuha nyo ngayon na parang hustisya ay peke. Nagamit po kayo ng mga politiko. Hungkag. So, gusto nyo ba na ang pumatay sa inyong anak ay nasa kalsada pa rin? At akala nyo, meron kayong hustisya? Talo tayo dito pare-parehas. Correct point. Jay. Hindi nyo napapansin na halos yung mga nangyari noon halos sinusunod-sunod ngayon. Yung pagkamatay ni Aquino sa airport. At sa nangyari kay PRRD. Yung pagdukot sa kanya sa airport din. Hindi nyo ba naisip ka, Eric, na maaaring sumunod naman dito yung nangyari sa Plaza Miranda? Yung pag-create ng senaryo ng kaguluhan. Yes. Para makapag-declare sila Ng martial law. Pwede po yun. Ginagamit yun ng historical reference ni Jay Guevara, ni Brother Jay. Yung Plaza Miranda po ay ginamit ng CPP, NPA, NDF. Pinabombahan nila ang rally doon ng Liberal Party para ibintang kay Marcos. Pero gusto din ni Marcos yun. Kasi nagkaroon siya ng dahilan para sakmalin ang demokrasya at pairali ng kamay na bakal. Maputo lang ito, Eric. Kung maalala ho natin ngayon, halos kaya ako nga tinawag na tatay ni Marcos si Joma dahil mga kapatid niya na ang mga CPP. Na may fear, Agree. Tinawag niya na tatay si Joma dahil political father niya. Hindi natin maubos maisip na ang anak ng diktador ay makikipagsabuatan sa mga komunistang terorista na naging kalaban ng kanyang tatay pamilya. Just for them to make a political survival. So sa tanong ni Jay, is it possible that there will be a conspiracy act na magkaroon ng pangbobomba, ng mga pagpapasabog, na sila rin ang may sponsor at posibleng CPP, NPA, NDF din na may gawa para magkaroon ng justification of a martial law, national state of emergency, para magkaroon ng extra power si Marcos at pwedeng ipasuspend ng election 2025 or para i-arestuhin direkta si Sara Duterte at ipa-aresto at ipadetine. Those are real possibilities. Yes. Yung antas ng pagiging masama at kayang gawing masama ni Marcos
ay hindi natin nakita sa kanyang tatay. Never pinalusob ni Marcos Sr. at the height of dictatorship, Jay and Coach Oli and Master Judea, ang mga simbahan. Tama. Hindi yan pinapasok ni Marcos. Never sa World War II na pinalusob ni Adolf Hitler at sa Nazi Germany ang Vatican kung saan nandun ang seat of power ng Roman Catholic Church. Yes. Hindi nila sinalakay yan. Hindi rin binumbaan yan. Pero kay Marcos, pinalusob at sinalakay niya ang Kingdom of Jesus Christ, sinaktan at may mga namatay pa ng mga church workers ng KOGC. Never seen before sa tatay niya. Doon pa lang dapat nag-isip-isip na tayo. This is something and someone that can do evil beyond evil. Yes. Ibig sabihin nito, hindi natin nakita. Kasi ang kanyang pagbait-baitan, ang kanyang mga pananalita, ay hindi po tumutugma sa laman ng puso't isipan niya. Yes. For as long as they want to control power, and for as long as they want to monopolize it, wala siyang pakialam kung gamitin niya ang Kongreso, ikutan niya ang batas, gamitin ang mga komunista, bayaran at gamitin ang ICC for them to remain and stay in power is everything for them. Tama ka, Eric, no? So, let me just go back doon sa sinabi mo kanina na PRRD underestimated what Marcos Jr. can do As an evil as leader. an evil leader. But I think kaya si PRRD nagdesisyon na tapusin na natin to dahil may nakita na siyang malulusutan. Pwede What I rin. mean is, ngayon, I think it will fire back to the Marcos administration kasi ngayon using this ICC investigation, mabubulgar ngayon sa buong mundo ang nangyayari sa Pilipinas. At syempre, ito lahat ng panggigipit ay nanggaling ito doon sa pagsasalita ni Pangulong Duterte, doon sa pagiging addict ni Bongbong Marcos, at doon sa BICAM, Sa corruption. sa corruption, sa PhilHealth and everything. So that is the reason why they are really angry at the Dutertes because ang Duterte ibinubulgar ang kamalian ng mga Marcos. What do you think about Agree ako dyan. Sa isang banda, ito sigurong ibig niya ring sabihin ni Pangulong Duterte, this madness has to end. Yes. So ibig sabihin, isasakripisyo niyang sarili niya, bagamat alam niyang illegal at hindi tama ang ginawa sa kanya, pagdukot yon, sapagkat itong pagkakataon na mabubulgar ng Yes. todo ang kabulukan ni Marcos. The real issues will become now so apparent. Corruption, pangungurakot, waldas sa pondo, pangungulimbat, at lalo na ang paglaganap ng droga at krimen. At mabubulgar din ang ICC. Yes. Na hindi ito independent or objective body, kung hindi ang ICC ay isang instrumento ng political persecution at pwedeng bayaran at gamitin para mangialam sa pangloob na proseso at mga political conflict. That's why, ang sabi ng China, nang lumabas ang ganitong paglapastangan kay Pangulong Duterte, binabantayan namin ang ginagawang pag-politicize ng ICC sa nangyayaring political situation sa Pilipinas. Because they know. They know. They know. Kung ano ang ICC. And one more thing. We can say that this is politicking kasi ang sinasabi ng mga international media is 30,000 yung mga biktima na victimize ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Which ang una nagbanggit niyan, Master Judea, Yes. si Joe Masison. Joe Masison. At ang karapatan. Yes. Ang karapatan is human rights piyansador ng NPA ito. Mga Grupo kaalyan nila. Mga kaalyan Silang nila. gumamit ng datos ng 30,000. But think about it. This is the high time na dapat lumabas yung mga kapamilya ng biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Correct. Bakit ang nakikita natin, yun pa rin dati, yung nanay ni Kian, Kian. na solve na ang problema na yun. Nakulong na ang mga pulis. Napanagot na ang mga pulis. Nasaan yung pamilya ng 30,000 na biktima na sinasabi nila? Wala. Ito, may ibubulgar ko sa inyong Ayan. programa. Oh, sige, sige. Ayan. Noong bago pumutok ang COVID 2019. Yes. So that was 13 March tayo nag-lockdown. Yes. February or last week of January to February, Jay, Master Judean, Yes. Coach Oli, nasa Thailand ako. Kasama ko sila Undersecretary Joel Egco, sila Nunoy Catura, yung mga officials si Pangulong Duterte at taga-DOJ. Kaharap namin ang writers, researcher ng UN High Commissioner for Human Rights Yes. na magsasagawa ng report of human rights situation sa Pilipinas. Isang aspect doon pinag-usapan ang war on drugs. At ang datos lang doon na sinabmit ng Philippine National Police, I'm talking about February 2020. 2020. Kasi March tayo nag-lockdown eh. Pagbalik namin nag-lockdown na. How much? Was only 5,400. See? Ang death. At ang tawag doon is death attributed to police operations under investigation. So hindi EJK. So tinanggap yung datos na yon ng grupo ng UN
Research for Human Rights report to the UN High Commissioner for Human Rights in Thailand. Yes. Sa Thailand ito naganap, 2 linggo kami doon. At pangalawa, pinag-usapan din doon kung anong sources ng information ng UN High Commissioner for Human Rights. Ang karamihan ng sources, CPP, NPA, NDF na mga grupo. Yes. Isa dyan ang grupo ng Karapatan at NUPL. So sila po ay mga front organizations ng CPP, NPA, NDF. Kaya tama ang binabanggit ni Coach Oli, kanina nang binanggit niya, hindi totoong hustisya ang hanap nila. Kundi ang nangyayari ngayon, nagamit sila sa politika ni Marcos, itong so-called victims of the war on drugs. Instead of giving them real justice, hindi po si Pangulong Duterte nag-utos na patayin po inyong mga pamilya. Kung hindi, yung may mga criminal elements within the police, napapanagot naman at tinahabol sila at ngayon pinagtatakpan ng pulis at isinisila kay Pangulong Duterte dahil sa politika. So hindi po ito hustisya. All of this, bottom line, maruming laro ito sa politika. Sapagkat hanggat buhay po si Pangulong Duterte at nandyan si Sara Duterte, the Marcos presidency will be over hindi lamang baka 2028 or earlier than 2028. Yes. That is why they're going to remove and paralyze the entire political camp of the Duterte. Jay, mayroon kang pahabol na question or any opinion about what Kay Eric said? Yung nga, no, yung panahon na talaga ito kay Eric, talagang masasabi mong inadapt ni Marcos lahat ng pagiging ugali ng isang NPA. Alam nyo bakit? Ang NPA magaling ang magpawa. Magaling magsinungaling. Magpa-victim effect. Magaling manggamit. So yung panggagamit, ginawa niya yung kay Vice President Sara Duterte. Pagpapahawa effect ay yung dahilan ng kanyang dahilan kung bakit siya nanalo. Yung bait-baitan. Yung bait-baitan, paawa. Hindi pala totoo. At yung pagiging sinungaling, ngayon yung ginagamit niya na ngayon. Nakakadalasan ho natin nakikita yan sa pag-ugali ng isang NPA. Hindi ka ba na etong talagang ginagawa ni ni Marcos ngayon talaga ay simulat sa puli, kadikit niya na talaga ang mga NPA. Actually, nakausap ko siya. I talked to them. Sino mismo? Si Marcos, si Martin, si Lisa. 1 week before elections. Okay. I talked to them. Hindi ko na sasabihin ng mga kasama ko. Yung lugar, ang mga bahay tag-billions. Doon sa bahay na yon. Alam ko na yan. At sinabi ko sa kanya, doon mismo sa 1 week before election 2022. Yes. Ang pinakamalaking threat Parang sa iyo. alam ko kung saan yan. Oo. Alam ko na. Coke City, sa Coke City. Sa Coke City. Okay. Dito lang yan, malapit sa atin. At ang sabi niya, alam ko yan, na ang threat sa akin na yung CPP, NPA, NDF. Anong sagot doon ni Martin Romualdez? We're taking care of it. Nako. We will take care of it. So, ibig sabihin, sa tanong ni Jay, pwede bang nagkaroon na ng alyansa pagkatapos mismo ng eleksyon? Yes. Sapagkat ang alyansa noon ng CPP, NPA, NDF kay Leni Robredo. Ngayon, nang matalo si Leni Robredo, ang CPP, NPA, NDF, exactly the words you use, manggagamit. Yes. Oportunista at mga manipulators. Kaya nakapag-recruit nga kami through manipulation, Yes. through propaganda, Correct. through deceit. So, nagamit ba ni Marcos through Martin ang manipulation and opportunism ng CPP, NPA, NDF? Exactly. Yes. At ang napakadelikado po ngayon, mga kababayan, mabuti at nandito pong Ganateros program na ito. Hindi lamang po magkukonsolida ng poder at kapangyarihan si Marcos at sila Romualdez lagpas sa 2028. Ma-embolden at mapapalakas po ang CPP, NPA, NDF at muling may possibility na manumbalik sila at lumakas. Sapagkat through their urban operations, lalakas sila sa party list, sa Kongreso, dadami ang kanilang recruit, dadami ang pondo nila at pinoprotektahan sila ngayon ng mga kagaya ni Torre at kagaya ni Marcos at nila Romualdez na hindi na sila hinahabol ng batas. Ang anti-terrorism law will become inutil. Mawawala na siya. At mawawala na saysay. Nabisa. Therefore, ano pong epekto nito? Ang epekto nito pagkatapos nila Marcos, pababagsakin din sila ng CPP, NPA, NDF. Pero ilang sundalo, ilang libong pulis at sundalo ang papatayin muli. That is at what? ilang sibilyan pagpapatayin. That is what we're talking. Iyon ang aming ikinababahala sapagkat anong sagot ni Marcos? We will handle that. But they will be the problem. Alam namin yan. Ang sagot ni Romualdez sa isang meeting na yon, we will take care of that. Yes. So, Eric, kung susundan ko yung mga sinabi mo, ibig sabihin babalik tayo sa mga komunista o bumalik na tayo sa komunista. Kasi may mga nagsasabi sa atin na
itong Dilaw, sila daw yung mga komunista, di umano. Tapos ngayon, kaaway ng Dilaw ang Pula, ngayon sila naman ay papasok. Yan ba? Tama ba yung mga naririnig nating mga usaping patungkol dyan? You are correct, Coach Oli. May dalawang uri po ng kaliwa. Ang isa ay nagpupusturang kaliwa, ang isa ay kaliwa na terorista. Yung nagpupusturang kaliwa, ito yung hilaw na komunista sa grupo ni Hontiveros. Yes. Wala silang NPA, pero pag umasta at magsalita, like itong tarantadong si Locke Espirito, Espirito ba? O Pobre Espirito, yung ininsulto niya sa tayo Digong. Yes, lalamunin kita sa debate. Kolokoy. Alam na kasi hindi naman tatakbo si Pierre Andre. Correct. Yan ang hilaw na komunista. Okay. Dahil walang NPA. Yes. Dating inahabol ng NPA, pinagpapatay sila dati ng NPA. Talaga? Nagkaroon niya ng banggaan. Yung grupo ng Akbayan. Ayun. Pero yung komunistang terorista, ito naman yung sila Franz Castro, Yan. yung mga CPP, So ibig NPA. sabihin hardcore. Oo, ito yung may mga Hardcore to NPA. si- hardcore to Kasi may NPA. Si Franz Castro, hardcore. Okay. Hardcore kasi nga convicted pa Okay. eh. Tama. Ay, agree. So sa tanong ni Master Judea, pwede bang sila ngayon ay nag-infiltrate na at naghalo-halo? Yes, there is a Chapsoy Alliance known as CPP Koterorista na mga grupo, hilaw na komunista, survivor ng Dilawan, lahat na ito tinipon na nila for all and one purpose: totally annihilate the Duterte political camp. Yes. So ito ngayon, nakikita natin, pag hindi tayo magsasalita, this is no longer about Rodrigo Duterte and Sara Duterte. This is now about our nation. Na weaponized. Na weaponized. So delikado tayo ngayon. Very dangerous. Ano Hindi to? lang delikado, Coach Oli. Very, very dangerous na pwedeng manumbalik ang CPP, NPA, NDF at pwedeng lumawak muli ang recruitment nila. At ito ka, Eric, no? Ang motto ng police ay to serve and protect. Do you think yung ginawa ni Torre is he is serving and protecting the Filipino people, or ito ay act of communism? Dapat siyang aristuhin. Diba? Why? Ang nakasaad doon, obey first before you complain. Yes. Ang ibig sabihin yan, obey lawful orders. Yeah. Not unlawful and illegal orders. The order of Marcos to arrest or detain illegally and unlawfully expel Pangulong Duterte from the country Yes. is a form of abduction. No amount of any justification on the part of the PNP, especially General Torre, na sasabihin niyang sumusunod siya sa utos. An unlawful order cannot withstand the legal requirements Yes. na hindi mo ginawa ang tama, hindi dahil sumunod ka. Ginamit po yan ni Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann, siya ang pumipirma ng mga pinapatay na Hudyo during Holocaust World War II. More than 6 million ang pinatay nila Hitler. Ang nagpipirma na patayin at birahin sa gas chamber, i-massacre si Adolf Eichmann. Okay. Nahuli ito, dinukot ito ng Mossad. Rendisyon ito, dinukot Yes. ng Mossad ng Israel sa Argentina. Nang tinrial siya doon sa may Israel, sa Tel Aviv, no, sa Jerusalem, bago siya bitayin, doon siya sinabihan na hindi pwedeng magtago ka na sinasabi mo sumusunod ka lang sa utos na nakakataas sa'yo. Sumusunod ka lang doon sa utos ni Hitler. Yes. Sapagkat you have your own conscience to decide kung ito ba'y tama o hindi. So sa kay General Torre, hindi po pwedeng sabihin mo na order ito. Unlawful order is beyond justification. Therefore, ang iyong pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ang threat mo na badili, kakaladkarin mo siya sa loob ng eroplano, at ang iyong paghahambog ngayon na ikaw na nakagawa noon, may kabayaran yan. Kung hindi man ngayon, darating ang panahon, your day of reckoning towards justice will come. Do you think, Ka-Eric, na checkmate sila dito? Kasi noong panahon ng KOJC siege, no, we are expecting that the Filipino people will go out and para supportan si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro, sa tingin ko, iniisip ng ng administrasyon ni Marcos na hindi lalabas ang mga tao kasi noong KOJC siege, hindi naman silabas niya, kinakailangan, nananawagan na tayo ng tulong para lumabas ang mga Pilipino. So now, do you think na checkmate sila dito dahil nakita nagsisi sila sa ginawa nila dahil lumabas ang milyong-milyong Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo? Nababahala sila ngayon. Iyon. This is a day or these are days to come na magiging ligalig ang Yes. gobyerno. There will be days of disquiet. There will be days of rage. Magkakaroon ng mga araw na susunod ng pagkagalit at araw ng ligalig sa gobyernong ito. Nakikita na ngayon ito sa Mindanao. Yes. Araw-araw halos may motorcade, may noise barrage, Yes. may prayer gathering all over Mindanao. And tomorrow, And Ka-Eric. tomorrow sa Liwasang Bonifacio, Yes. may pagtitipon. And I think sa
8 pang mga bansa. 4 or 6 na estado sa Amerika Yes. at 4 na area sa Europe Yes. and even sa Canada, Toronto, Edmonton, Calgary, may mga pagtitipo na ngayon. So tama ang punto na yon. Pinukaw nila ang natutulog na konsensya at damdamin at dangal ng bawat Pilipino. This is no longer an issue limited to bring back Pangulong Duterte to the Philippines. This is now an issue ng paniningil sa kataksilan at sa kasamaan ng gobyerno na para masunod ang kapritsyo at layaw sa pananatili sa poder, ginamit ang ICC, Interpol at upang sakmalin at dukutin ang isang mamamayang Pilipino like Rodrigo Duterte. Are we looking at the possibilities of a broadening and intensifying of people's resistance and protest in the next days to come? Definitely, it will come. Yun, last message, Jay tayo. Ako medyo ako dun sa niyo ni Master sa naibigay niyong opinion about dito. Medyo hindi ko yun. Pero isa lang sinasabi ko dito, ito ay sinasadya ni Marcos. Kasi kung isipin nyo, alam ni Marcos Jr. na kung gaano kalakas ang mga Duterte. At alam din natin kung ano ang nasa playbook ni Marcos Jr. Ang nasa playbook ni Marcos Jr. is maging leader. Hindi pala may tatawag na leader yun. Wala siyang ganun. Maging hari habang buhay dito sa Pilipinas. Gusto niyang panghawakan to panghabang buhay sa anak niya, sa apo niya, panghabang buhay. Etong pagiging Pangulo. Kaya yung sinasabi kanina ninyo na parang nagsisi sila, hindi. Alam nila kung gaano kamahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. At ito ay alam ko nakagustuhan talaga to ni Marcos kasi kapag katulad niyan na pag may ginawa silang pangit pa ulit kay Pangulong Duterte, alam nilang magwawala ang taong bayan. At doon magdedeklara ng martial law Na inaantay niya etong si Marcos. At mawawala ang eleksyon, lahat at tuloy-tuloy ang pagiging Pangulo niya. Hanggang sa maipapasa niya pa ito sa anak niya. Yun ang nasa playbook ni Marcos kasi kung matatandaan natin, 4 yan Tanggalan ang SMNI ng prangkisa, ipakulong si Pastor Apollo Sikibuloy, buhayin ng kaso, i-impeach si Vice President Sara Duterte at ibigay sa ICC si Pangulong Duterte. Ayun. Isa na lang natitira. Isa na lang. Impeachment na lang. Kung hindi matuloy, martial law. At eto na, dyan papasok ang last message ko. Dahil wag na nating hahayaan po na umabot pa po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte itong plano ni Marcos. Dahil sunod-sunod yan. Nasa playbook na ho ni Marcos yan. Kung hinayaan natin na nangyari sa kay OJC at ngayon nagsisisi tayo na hindi agad tayo kumilos at inantay pa nating dumating sa punto na nakuha na nila si Pangulong Duterte, wag na ho nating hayaan pa na makaabot ito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil yun ang gusto ni Marcos. At gusto nilang magpanghabang buhay na maging hari dito sa Pilipinas. Lahat ng alam nilang makakasagabal sa kanilang plano ay kanilang gigipitin at kanilang tutugisin. Kaya tayo mga kababayan, sobra na ho itong pag-aaral sa atin. Dapat matuto na ho tayo. Ilang beses na ho tayo nagkamali. Nagkamali na tayo na binoto natin si Marcos at ilang beses pa ulit tayo nagkamali. So huwag na natin hayaan na magkamali pa tayo ulit. So ayun, okay. At sa akin naman, mukhang napaso dito ang Marcos administration. And now, PRRD made an history once again. Si PRRD lang ang nililitis na nagluksa ang buong mundo sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon, sa tingin ko, pati ang ICC mababago ang pananaw kay Pangulong Duterte dahil sa nangyaring ito. Kaya patuloy po natin na ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte para mabuksan ng isipan ng mga kababayan natin or mga ibang lahi sa iba't ibang panig ng mundo, mabaliktad yung maling pagkakakilala nila
kay Pangulong Duterte dahil walang ibang hinangad si Pangulong Duterte kundi ang katahimikan ng ating bayan. Yung nakakapaglakad tayo ng matiwasay, nakakatulog tayo ng mahimbing. Kaya ito, paulit-ulit po natin nasasabihin kahit na mapundi ang tenga ninyo, huwag na po nating bibitawan ang PDP laban dahil eto na lang ang huling pag-asa natin para sa ating bansang Pilipinas. Dahil pag nakawala pa yan, mananatili ang ganitong uri ng pamumuno at lalo tayong maghihirap. Hindi kayo, pero yung mga susunod na henerasyon, mga apo ninyo, mga anak ng apo ninyo, isipin nyo po yan. Kaya patuloy po natin ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pag-express or pag-exercise ng ating karapatan sa pagpapahayag ng ating saloobin at pagkontra doon sa kamalian na nakikita natin sa ating lipunan. Kaya Eric, yung message mo at panawagan sa ating mga kababayan, please. Thank you, Banateros. Thank you, Jay, Coach Oli, and Brother Master Judea, Panatbay, and Boss Dada. Thank you for having me sa program ng Banateros. Thank you, SMNI. And thank you kay Pastor Kibuloy na ako po'y muling nakakapag-guest dito sa ating mga programang mainit na talakayan at paglilinaw sa mamamayan. Kung mayroong isang bagay na nakaligtaan si Marcos, at ito ay isang mayor na pagkakamali niya ngayon, ina-underestimate niya ang taong bayan. Yes. When you underestimate the will and the determination of the people to stand up for what is right, and when you challenge them to make a collective conscience call, diyan ka nagkakamali. Dalawang beses na pong napatunayan yan. Walang diktador o walang popular na presidente ang pwedeng pumigil kapag tumindig ang taong bayan at desisyonan nilang lalagutin nila ang tanikala ng paghahari-harian sa bansang ito. Yes. Naganap yan sa kanilang pamilya, sa tatay niya, 40 years ago. Magaganap muli yan sa kanya. Check yun because he already made a martyr out of Rodrigo Duterte. Yes. Rodrigo Duterte will forever live in the hearts and minds of the people, not because he is Rodrigo Duterte, but because of what he did for this country and for the people. Ang alaala at ang mga malalakas na pag-ugat ng ligasiyang Duterte, kailanman hindi yan mabubura. Na minahal niya ang taong bayan, binigyan na ng dignidad at respetong Pilipino at kanyang ipinakita na kayang gawin ang tinatawag na totoong matinong pamumuno. Yes. Rule of law para sa interes ng taong bayan, nilabanan ng terorista, durugista, kurakot at mga gahaman na oligarko at hindi pa nagawa yan ng sino paman. At higit sa lahat, in-underestimate ni Marcos ang taong bayan na balikan po ang kasaysayan at kultura. Wala sa ating kultura na basta-basta na lang nating aapakan ang mga taong gumawa ng mabuti. Mr. Marcos, kung may natitirang pang kukunting konsensya sa iyo, I think tinamaan ng kapatid mo dito, no? Si Amy Marcos ay hiyang-hiya sa nangyari. Yes. Sapagkat, the only president na tumaya ng kanyang presidency para ipalibing ang inyong tatay na tinatawag na diktador at pinakagrabing magnanakaw sa kasaysayan ng mga presidente na kalibing sa libingan ng mga bayani because of a president known as Rodrigo Duterte na pinadukot mo at ipinatapon mo sa Netherlands. Your days of reckoning are fast approaching. Kasama po ang mga aliporis mong naghahari-harian sa bayang ito. Ang taong bayan ang pinagmumula ng kasaysayan, taong bayan din po ang hahatol sa inyo. At sa darating na Mayo, sa eleksyon na ito with Pastor Kibuloy at mga kandidato na tinutulungan ni Pangulong Duterte, I think the conscience vote and the protest and resistance of the people will be manifested in the ballot. Hindi nyo pwedeng dayain ang sentimento ng taong bayan that will reject totally all candidates connected to Marcos. At yan ay mangyayari yan. Napapakinggan ng COMELEC yan at yan ay nakatadhana na sapagkat kayo po ang nagbukas nito para ang taong bayan ay hatulan kayo. Magkita-kita tayo bukas, alas 3 o alas 4 ng hapon, Liwasang Bonifacio, araw ng pagkagalit at pagkaligalig, araw ng panawagan sa katarungan upang maibalik sa bansang Pilipinas ang totoong Rodrigo Duterte na simbolo ng pagiging matatag at maayos na lipunang Pilipino. Yun. Ka-Eric for Congress. Ipana. Pero pasensya, hindi ako sang-ayon doon sa isang mo sinabi na nakukonsensya na si Amy. Plastic yun. Oo, sige. Kung nakukonsensya ka talaga, umalis ka dyan sa alyansa. At ibulgar mong totoo sa kapatid mo. Mukhang nabubudol na naman eh. Speak about your brothers, real person. Ewan ko ba dyan kay Amy, no? May dugtong ko lang konti.
Hindi mo nga masabihan na magpa-drug test kapatid. Hindi niya may bulgar kung Hindi ano mo nga may talaga. vulgar kung addict ba kayo, hindi. Tapos magaganyan ka. Tigilan I mo. like that. I like Tigilan mo nga kami sa mga ka-plastic. Kadramahan niya. Thank you, Coach, for reminding me that. Eto alam nyo, meron ako narinig na isang politiko Sino na naman yan? sinasabi ay tayo ay bumalik na sa ICC. Ako po ay hindi sang-ayon at wag po tayong papayag doon. Until siguro, posible, pero ako ayoko talaga. Pero pwede siguro kung sakaling tayo ay marunong ng rumespeto Ayun. sa korte. Kasi hindi po pwede ulit na kayo-kayo lang ang nagde-decide at hindi natin pinadadaan sa korte. Nakita na natin yan. Wine-weaponize yan. Sinugod ang KOJC, hinanap si Pastor Kibuloy, wala naman siya sa warrant. Naghalughug doon, walang search warrant. Nagstay doon for 16 days, wala namang karapatan, pinaalis. Wala tayong karapatang bumalik sa ICC hanggat dinidisrespect natin ang korte. Hanggat hindi natin tayo matuto bumalik sa korte. Kasi napakadelikado niyan. Iyan ay pagmumulan lang po ng manipulation, ng dictatorship. Tingnan nyo po ito Pagkalaban, kaya nga sabi ko, dapat desisyonan ng korte yung TRO. Di ba hinihingi nila ng TRO. Pero nakaalis na sa PRRD. So sabi nila hindi na kailangan desisyonan. Sa akin, kailangan desisyonan yan. Bakit? Dahil marami pang isusunod. Para yung mga susunod, Tama. hindi po pwedeng bibit-bitin mo lang. Kailangan desisyonan At niya. isa na tayo doon. Kasama tayo. Diba? Bibiglain Kailangan, once and for all, desisyonan ng korte, legal ba yan? Sino ba dapat ang magdidesisyon? Kanino ba galing ang warrant? Dapat ito, lahat po ng confusion, maliwanagan ng korte. Kasi itong confusion na ito, ang ginagamit ng mga katulad ni Torre. Yes. Diyan pumapasok So, very dangerous po tayo. Nasa lugar tayo ngayon na napakadelikado. Again, kailangan nating buhayin itong korte natin. Kasi ito yung gigit na. So, pag tayo ay basta-basta na lang, na magbabalik sa mga ganitong klaseng kalakaran, sabi ko nga, si BP Sara ay hindi matatalo sa impeachment. Malakas ang kaso niya. Pero, tandaan niyo po ito, kung sakaling mananalo si BP Sara sa impeachment, kakasuhan naman siya ng ICC. Yes. And yung ginawa kay Tatay Digong, gagawin kay BP Sara. Wala tayong magagawa. So dapat, yung gusto magreklamo sa korte at yung korte ay magdesisyon patungkol dito nang hindi na maulit. Let's learn a lesson sa kamalian, pang-aabusong ginawa kay Tatay Digong. Again, nakakatakot kasi may kasunod pa ito. So kita-kita po tayo ulit mga kabanateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Dea. At ako naman po si Jay Guevara at Ako naman, si Ka Eric, nag-extra sa Banateros. Okay? Kita-kita bukas. Sabay-sabay Pwede na bukas. Okay. Para sa Diyos at sa Pilipinas na nating mahal.